Isang maganda at mapagpalang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Isay. Isa akong simpleng babae mula sa isang liblib na baryo sa timog ng ating bayan. Lumaki ako sa isang tahanang laging salat sa yaman, ngunit puno ng pagmamahal ng aking mga magulang. Sa kabila nito, hindi naging madali ang aming buhay. Sa araw-araw na pagdadaing ng sikmura, sinasabayan pa ito ng pag-aalipusta ng aming mga kaanak. Walang mararating ang pamilya nyo, mga salat sa buhay, pati pangarap kulang. Hay naku, kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami kayo pang naging kamag-anak namin. Nakakahiya. Minsang wika ng tiyahin ko. Oo nga naman, paano? Sobrang tatamad. Daig pa ang mga manok na isang kahig isang tuka. Panay anak lang ng anak na parang manok na nangingitlog. Hindi iniisip kung may kakainin pa ba. Aba nakakaperwisyo na kayo sa mga kapitbahay. Sige na lang kayo hiram ng hiram. Hoy, magsikilos rin kayo't gamitin yung mga kukote nyo. Ani naman ng matandang kapitbahay naming babae. Madalas kong marinig ang mga ganitong panlalait, Miss Aya. Ang bawat salitang binibitawan nila'y parang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa aking puso. Pero kahit ganon, pinilit kong maging matatag. Nagtrabaho ako sa bukid, naglako ng gulay sa palengke, at tumutulong sa aking mga magulang sa abot ng aking makakaya. Hindi ko binitawan ang paniniwalang darating din ang araw na gagaan ang aming buhay. Ang aking ina ay masipag naman, tahimik, at laging nagdarasal sa harap ng lumang altar sa sulok ng bahay. Ang aking ama naman, tahimik ring lalaki. Hindi man siya palakibo, alam kong pinapasan niya ang lahat ng hirap para lang maitaguyod kami. Walang araw na hindi ako nangarap ng mas maayos na buhay. Sa tuwing dumaraan ako sa bahay ng mga kamag-anak naming may kaya, hindi ko maiwasang humanga sa kanilang magagarang gamit. Maayos na hapagkainan at malalambot na kutsyon. Pero kasabay ng paghanga ay ang hapdi ng pagtanggi. Huwag kang pupunta rito kung wala kang silbi. Kayo nga ang pamilya mo. Puro abala lang. Malas kayo sa buhay. Umalis ka nga at baka mag-iwan ka pa ng kamalasan dito sa bakuran ko. Ani Tia Suling, nang minsang mapadaan ako sa kanila. Hay naku Nay, huwag mo nang pag-aksiyahan ang panahon ng babaeng yan. Baka mapano ka pa't buntis ka pa naman. Sigunda naman ang pinsan ko at pilit nila akong itinataboy. Noong dumating naman ang tiyuhin ko at nakita niya ako ay grabing masasakit na salita rin. Ang mga sinasabi niya, pinagtatawanan pa nila ang kalagayan ng pamilya namin. Niluha ko na lamang ang lahat. Alam kong balang araw ay makakaahon rin kami sa kahirapan. Bilog ang mundo. Hindi lahat ng oras at panahon ay nasa kanila. Pasensya na kayo mga anak. Kung hindi namin na ibibigay ni tatay niyo ang lahat ng kailangan niyo. Pinipilit naman namin, pero sadyang kapos pa rin talaga. Lahat ng diskarte ginagawa na namin. Ang kaso, lahat ng perang kinikita namin, nauuwi lang sa gamutan dito sa kapatid niyong si Diego. Kung hindi lang sana sakitin ang bunso ninyong kapatid, medyo makakaluwag-luwag na tayo ngayon sa buhay. Kaya't pagpasensyahan niyo na talaga kaming dalawa ni tatay niyo. Maluhaluhang wika ng aking ina. Nay, ano ka ba? Wala yun. Tsaka, wag mong intindihin ang sinasabi ng mga kapitbahay nating wala namang ibang alam kundi manghusga sa buhay. Pati na rin yung mga kamag-anak natin, lalong-lalo na yung kapatid mong si Tia Suling. Wag mo na lang pansinin. Wika ko sa kanya. Alam ko kasing dinaramdam ng aking ina ang lahat ng mga sinasabing masasakit ng mga kaanak at kapitbahay namin. Hindi ko naman nilalahat dahil may iba pa naman kaming kaanak na mababait at may mabuting pusong tumutulong at nagpapahiram ng pera sa amin tuwing kinakapos kami o
o kaya'y kinukulang ng pambili ng gamot ng bunso kong kapatid. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing sa ilog, may nadaanan akong estrangherong binata. Kakaiba siya sa karaniwang mga lalaki sa aming baryo. Makinis ang kutis niya. Tila ba hindi nasisikatan ng araw. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na mahirap ipaliwanag. Lumapit siya sa akin at may ngiting tila kaya akong pakalmahin sa gitna ng unos. Magandang hapon. Ikaw ba si Isay? Oo, bakit po? Ako nga. Nahihiyang tugon ko. Ako si Inigo, taga kabilang baryo. Nakita kitang tumulong sa isang matandang babae sa palengke noong nagdaang araw. Lola ko ang tinulungan mo. Gusto ko sanang bumawi sa kabutihang ginawa mo. Balak sana kitang habulin nung araw na tinulungan mo si Lola. Kaso bigla kang nawala sa paningin ko. Nagkatinginan kami ng ilang sandali. Parang may kung anong alo ng katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Hindi ako makapaniwalang isang hindi kilalang binata ang biglang makakapansin ng isang tulad kong halos wala ng halaga sa paningin ng marami. Wala yun. Nakita ko kasing biglang nahilo ang lola mo. Kaya binigay ko sa kanya ang kakaning paninda ko. At naisip kong baka nagugutom siya. Hindi ko naman alam na lola mo pala yung matandang yun. Basag ko sa katahimikan. Umiling ang binata at sinabing nangako umano siya sa lola niya. Nababawi siya doon sa dalagang tumulong dito at ang pangakong iyon ay hindi na pwedeng bawiin pa. Nasa ang kanila ang kasabihang kapag nangako ay kailangan nilang tuparin. Gusto kitang makilala pa ng lubusan at maging kaibigan. Ayos lang ba yun? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa binata, pero noong naglahad siya ng palad, kusa na lamang gumalaw ang kamay ko para tanggapin ang pakikipagkilala niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tumibok ng mabilis ang puso ko para akong inatake ng nerbiyos. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o ano. Mula noon, palagi na siyang dumadalaw sa amin. Hindi lamang siya magalang at masinop, kundi laging may dalang pagkain at mga bagay na kinakailangan namin sa bahay. Gaya na lamang ng bigas, dilata, sabon, lahat ng sa palagay mong pinapangarap ng isang dukha ay kusa niyang dinadala. Sa simula, iniisip kong baka may lihim siyang layunin. Pero habang lumilipas ang panahon, napatunayan kong ang kanyang kabaitan ay bukal sa puso. Makalipas ang ilang buwan, bigla na lamang may dumating na malaking proyekto sa aming baryo. Napili akong maging tagapamahala ng isang programa para sa mga kababaihan. Si Inigo naman ay tila may koneksyon sa mga taong nagdala ng proyekto. Hindi kami makapaniwala. Mula sa pagiging salat, unti-unti kaming nagkaroon ng kabuhayan, lupa, at kalaunan ay naipundar pa ang isang maliit na negosyo. Nagkaroon kami ng maliit na tindahan sa gilid ng bahay. Mula sa isang kahong paninda ay umabot ito sa 3 istante. Dumami rin ang aming alagang manok at baboy. Ang mga dating sapatos ko na sirang-sira, ngayon ay meron na akong sariling pares na bago. Maging ang aking ina ay tuwang-tuwa nang magkaroon siya ng sariling makina sa pananahi. Ang mga kaanak namin na dati ay tumalikod sa amin, biglang nagbalikan. Kung dati ay para kaming anino sa mga mata nila, ngayon ay halos sambahin nila kami. Sa bawat kainan, sila ang unang nauuna. Sa bawat pagdiriwang, sila ang unang nanghihingi. Parang mga lintang dumidikit at humihigop ng lahat ng meron kami. Isay, ang yaman niyo na ngayon? Huwag mo naman kaming kalimutan. Pamamlastik ng pinsan kong, dati hindi naman ako kinakausap.
May isa pa akong tiyahin, si Tia Elena, ang dating pinakamailap sa amin. Ngayon ay halos araw-araw nasa bahay na. Isay, baka may extra kang bigas dyan. Alam mo naman, malapit na tayong mag-anak. Sabay pa kunwaring buntong hininga. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ako. Dati-rate, halos hindi kami makaupo sa kanilang harapan. Ngayon, parang kami na ang sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam kong si Inigo ang dahilan. Siya ang himalang bumalot sa amin. Sa mga panahong iyon, naging mas matatag ang ugnayan namin ni Inigo. Bagaman hindi pa kami opisyal na magkasintahan, ramdam kong mahal niya ako kahit walang salitang binibitawan. Sapat na ang mga tingin niya na laging puno ng pag-aaruga, ng pag-uunawa at pag-ibig. Subalit may mga bagay akong napapansin na hindi ko lubos maunawaan. Si Inigo ay hindi kailanman nagkikwento ng kanyang nakaraan. Wala siyang nababanggit na pamilya, maliban doon sa lolang sinasabi niya. Ni kaibigan nga ay wala, hindi rin siya kailanman natutulog sa bahay namin. Kahit imbitado, lagi siyang may dahilan para umalis bago maghating gabi. Dahil sa kuryosidad na nararamdaman ko, minsan ko siyang sinundan hanggang sa dulo ng kalsada na patungo sa kakahuyan. Doon siya biglang naglaho. Walang bakas kung saan siya dumaan. Basta bigla na lang siya nawala sa paningin ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal lang ang mga ikinikilos niya. Kaya naman mas lalo pang lumalim ang agam-agam na nararamdaman ko. Dumami na rin lalo ang mga katanungan sa aking isipan. Kung sino ba talaga siya, saan siya nanggaling, at ano talaga ang layunin niya. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya habang kami ay magkasama sa kubo. Inigo, sino ka ba talaga? Tanong ko. Tahimik lang siya. Tumingin siya sa akin ng matagal bago siya tumayo at tumingin sa kalangitan. Hindi pa ngayon, Isay. Ngunit darating ang oras na masasabi ko sa iyo ang lahat. Takang-taka na ako. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin tungkol sa binata. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot o pagkabahala dahil wala naman siyang ibang ginagawang masama sa akin. Isa pa, puro nga kabutihan ang lahat ng ipinapakita niya, kaya't walang rason para iwasan ko siya. Hindi ko lang talaga maiwasang maisip ang mga kakatwang napapansin ko sa kanya. Sa huli, iginalang ko na lamang ang sinasabi niya. Lumipas ang mga linggo, sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi ko mapigilan ang mas lalong mahulog sa kanya. At sa pagkakataong iyon, una siyang nagsalita. Mahal kita, Isay. Wala nang ibang salitang kailangang marinig ang puso ko. Sa sandaling yun, sapat na yun. Inakala kong magtutuloy-tuloy na ang lahat ng sayang nararamdaman ko. Gumaan na ang pamumuhay ng aming pamilya at masasabi kong nakaahon na kami sa hirap. Natagpuan ko na rin ang pag-ibig na inakala kong hindi na darating sa akin dahil nga sa pagiging dukahan namin. Halos walang mapagsidla ng sayang nararamdaman ko. Nang mga sandaling iyon, natupad na ang mga pangarap ko. Hanggang sa dumating ang isang gabing, hindi ko malilimutan. Matingkad ang buwan, tahimik ang paligid. Sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay, humarap siya sa akin. Isay, kailangan mo nang malaman. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako taga rito. At hindi rin ako tao. Natigilan ako sa mga sinabi niyang iyon. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Isa akong engkanto. Isa akong sugo sa mundo ng mga tao. Pinili akong bumaba upang tumulong sa mga nilalang na may mabuting puso. Isa ka sa kanila, Isay.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot, gulat, o paghanga. Naghalo-halo na ang emosyon sa loob ko. Pero bakit ako? Dahil sa lahat ng taong nakita namin mula sa aming mundo. Ikaw ang isa sa iilang hindi nagsara ng puso. Kahit gaano kahirap ang buhay. Hindi mo kailanman tinalikuran ng kabutihan. Pero teka, totoo ba ang lahat ng to? Hindi mo ba ako binibiro? Hindi ko pa rin makapaniwalang tanong. Hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko ang init ng palad niya. Totoo. Mas totoo pa ito sa lahat ng naranasan mong sakit. Ilang araw matapos ang kanyang revelasyon, unti-unti siyang naging malayo. Madalang na ang kanyang pagdalaw. Hanggang isang gabi, habang ako ay nagbabantay ng tindahan, dumating siya. Tila mas maputi kesa sa dati. Mas kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan ang kanyang kutis. Isay, mahina niyang tawag. Tumayo ako at agad siyang niyakap. Bakit ngayon ka lang? Akala ko hindi ka nababalik. Ito na ang huli. Dumating na ang araw na kailangan ko nang bumalik sa mundo ng mga engkanto. Tapos na ang aking misyon. Tapos na kitang tulungan. At natupad ko na ang mga pangakong binitawan ko. Teka sandali, Inigo. Bakit parang biglaan naman ang lahat? Hindi mo ko pwedeng iwan ng ganun. Napamahal na ako sa'yo. At hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Paano na ako? Naluluhang wika ko sa binata. Ang bawat engkanto ay may hangganan sa mundo ng tao. Hindi ko ginusto na saktan ka. Pero kailangan kong sundin ang batas ng aming daigdig. Napaluha na ako. Ang mga mata ko'y tila bukal ng hinanakit at lungkot. Pero mahal na kita, Inigo. Sana nung una pa lang sinabi mo na, para hindi na sana kita minahal kung ganito rin palang kahihinatnan. Mapait siyang ngumiti at pinahid ang mga luha ko. Isay, mananatili kang laman ng puso ko. Sa bawat ihip ng hangin, ako ang yumiyakap sa'yo. Sa bawat patak ng ulan, ako ang halik na bumabagsak sa iyong pisngi. Huwag mong kalimutang, ikaw ang dahilan kung bakit ako pinili ng nasa taas. Bago pa man siya tuluyang naglaho, iniabot niya sa akin ang isang kwintas na may kristal. Kapag nalulungkot ka, hawakan mo to. Makikita mo ang liwanag ng aking alaala. Paalam, Isay. Sa isang kisap mata, naglaho si Inigo. Naiwan ako sa gitna ng dilim. May luha sa mga mata, ngunit may liwanag na sa puso ko. Hanggang ngayon, suot ko pa rin ang kanyang bigay. Sa bawat araw na dumaraan, pinipili kong ipagpatuloy ang kabutihang itinuro niya. Sapagkat minsan sa buhay ko, minahal ko ang engkantong tumulong sa aking pamilya para makaahon sa hirap. At kahit kailan, hindi iyon mawawala sa aking alaala.